Dili na sa pwede matawag ang agamon, ang usa ka kahoy dili sa infected. Ang tawag nga na is Aquilaria. O sa Bisaya, Lakmisan. In terms of international name, agarwood or oud, muna siya katong infected. So, introduction of agarwood Aquilaria species. Entire Southeast Asia, natay 23 Aquilaria species of agarwood. But careful ka, kaya agarwood, ilitanan ng kuros. Ang ilitanan ng Aquilaria ng kuros of agarwood. No? So, atong i-explain one by one. Overview of agarwood, importance of the value, the global market, legal sustainable farming practice. Other names of old kaharo. So, ang langing pangalan, saglit lang ha. Sino hindi makaintindi ng Tagalog? Ay, Bisaya. Okay, hindi natin yung kabalog. Bisaya natin. Magtagalit tayo aliran. English, siya hindi marunong magkaintindi ng Tagalog at saka Bisaya. Taas ang kamay. Arang-arang, Tagalog lang. So, mapugos kung tinagalog na naroon, kinamay hindi kumao. Okay. Basta din yung mapost ko sa Facebook, nangyari sa television sa kasabot. So, mag-Tagalog lang tayo. So yung ang pangalan ng iba sa ibang bansa, ang oud is yung oud, kaharo, evenwood, or iloswood. Yan yung mga pangalan sa ibang like Southeast Asia, China, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea. Papua New Guinea, ang pangalan sa kanila is eaglewood o iloswood. So, Southeast Asia sa Pilipinas is Lakmisan or Laniti. Market of agarwood, wild and cultivated. So, ito yung tandaan natin mga kakara. So, market for agarwood, wild and cultivated. Yung nakikita natin sa social media ng presyo, ano yung para sa inyo, magkano ang presyo ng agarwood? Bakit yung nandito? Yung narinig ko yung social media. 150 to 500. 150 to 500,000. Ano pa yung ipatan sa likod? Magkano ang presyo narinig niya in social media? 300,000. 5 million. Diba? 5 million. So, explain natin yan, bakit gano'n yung presyo. Ang totoo yung presyo na 1 million to 10 million. Kapag sa wine, totoo yun. Bakit gano'n yung presyo? Explain natin mamaya. Ang presyo sa wine, nakakaipin yan sa quality. So, ang presyo sa wine, bakit ko po alam na gano'n yung presyo? Kasi ako yung kauna-unahang nahuli sa Pilipinas sa agarwood. Kung nakita niyo noon sa ABS-CBN, saka sa AMGS na yan, kami yung palaging nire-rate ng mga BBER na nasa likod ninyo. Sila yung manuhuli namin noon. So, ang presyo namin noon sa international market is 700 to 1 million to 5 million. Totoo yun. Yan yung swal. Na hindi ko alam na pagdating sa culture, nako, hindi pala ganun kalaki. So, bakit ang wine napakamahal? Bakit may hindi ba kayo o hindi? Ang culture, ipagpalagay na lang natin nasa 5,000 per kilo. Payag ba kayo ng 5,000? So 5,000, 20,000, 50,000 to 300,000. Ganon lang yung presyo sa culture. Bakit ang presyo sa wal umabot sa milyon? Dahil ang wal is hindi natin alam yung buong history. Ang edad ng puno is around 20 to 50 or 100 years or 1,000 of years na tumubo sa mundo na walang taong naglagay ng inokulan o walang human intervention. Nagkaroon lang siya ng agarwood formation dahil sa mga kagagang insekto, natamaan ng kidlat, natamaan ng bagyo o nalala ng karoon na sunog. Kumbaga, by nature, at saka sa wild, only 2 to 3% o 5% lang na sa buong puno ang mayroong ganon. Ang dami namin naputol sa wild, siguro, umabot sa 1,000 puno. Ang meron naman yung iba, wala ka talagang makuha kahit
Isang kilo, mahirap. Parang wala talaga. Bakit gano'n sa kalaki pero walang laman? Dahil yung puno, healthy. Hindi siya nakakaranas ng stress. Hindi siya nakakaranas na nasira o kumbaga, walang gasgas. So wala yung laman. Ang nagkakaroon lang ng laman sa wine is yung natamaan ng bagyo, natinlatan, kinain ibon. Nagkakaroon siya ng laman dahil pumasok yung tubig ulan. May fungus na pumasok. Kaya ang resulta, yung agaro, napakaganda ng quality dahil sa edad. Imagine 50 o 100 years. Tapos sa culture, iba ang presyo sa culture. Ang presyo sa culture is nagre-range tayo at least 5,000, 10,000, 20 to 30 or to 300,000 pesos per kilo. Pero napakahirap. Hindi ganoon kadali. Kasi bakit mura lang ang culture? Dahil bata pa, 5 years old pa, pinilit natin na magkakaroon siya ng laman. Bata pa lang siya, age-gan o inoculation. Kumbaga, pinilit natin na magkakaroon ng laman dahil magtigulang na ako, matanda na ako, papatayin ako, mamatay na ako na makakaabot. Kaya nagkakaroon siya ng research and develop hanggang mayroong fungus na ilagay. So kung makikita niyo sa social media, may pinapaso, may sinusunog, lahat-lahat. Tapos, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Saan ba tayo didiretso? Sino ba yung paniniwalaan natin? Na marami na yun sa Pilipinas na susuputan ng mga nagkakandak ng training, ng seminar, yung iba mga gwapo, mga foreigner, gustoy. At doon tayo maniniwala kasi nakalite. Huwag kayong maniwala kay Chris Pangit yun. Marang tanong, saan sila galing? Ano yung profile nila? Yung mga taong nandito lang sa Pilipinas, graduate lang yan sa Facebook and Google University. Yan yung totoo. Ina-attract nila yung farmers to buy seeds. So, hopefully, yung matapos yung lecture ko, mayroon yung mga katanungan ninyo, ilabas ninyo. So, sa culture, bakit mura lang ang culture? Kasi 5 years old to 7 years old, pinuputol na yung puno. Ikumpara natin sa 150 or 100. Yung textures ng puno, napakabata pa. Kung sa kawayan ko yan, yung pagpahulay. Bata ka, lihon. Kaya ang presyo niya hindi gano'n kataas. Pero may market na rin, may pira na rin. Imagine, 5,000. Kupras na rin yung kupra o palay. Napakamura lang. Pero pagdating sa agarwood, napakamahal. Ang agarwood ay biblical. Makikita natin siya sa Biblia. Yung pinanganak si Jesus Christ, may 3 hari na nagsidalaw. May isa na picture ng incense wood or aloes wood. Kung namatay si Jesus Christ, yung pinahin sa kanyang katawan is yung oil. Yung aloes wood, yan yung agarwood. So, biblical yan. So, importance of agarwood in the global market. Luxury commodity. So, yung agarwood, picturean nyo na lang. So, ang agarwood ay demand siya sa Middle East. Bakit po siya demand sa Middle East? May idea ba kayo bakit ang mga Arabo? Perfume. Anong perfume? Ano pa? Incense. Sino yung nakapunta ng Middle East? Incense. Incense. Nakaamoy ba kayo doon? Sir. Okay. So, ang mga Arab o Middle East, lalo na yung mga Shiite, mga Prince, mga mayayaman, kultur sa kanila yung insenso. Magsunog yan sila umaga, tanghali, gabi, hapon. Celebration sila yung religious kasal, birthday, nagsusunog yan sila ng incense. Magsala. Yung mga bukor, ang tawag nila doon. Ang presyo nila napakamahal. Pagdating naman sa mga perfume, yan yung ginagamit nila na ingredients para mas tatagal na mawala yung amoy. Yung iba talaga is yung mga mayayaman, kumaamoy ang tao, amoy kahoy. Yan yung original oat oil na walang halo chemical. Kasi sa Middle East, ano yan sila, pataasan yan ng ihi. Kung sino yung maamoy, may pira yan. Diba? Ganun yan sila. So sa atin, ako, signature nila yan. Kung makaamoy nila yan, alam mo na may amoy, may naman yan. So,
agarwood ay ginagamit din siya sa medisina. Ginagamit siya pang medicinal purposes. Kung i-search niyo sa Google, benefits of agarwood leaves. So yung agarwood leaves ay gamit nila doon sa mga ancient pa lang. Kung nakapunta kayo sa Malaysia at China, mayroon yung scientific research na agarwood ay gamot sa cancer. Gamot sa mga diabetes, Alzheimer, katulad na yung utak, Alzheimer na yung utak, na inom ang agarwood at inuman inom na yung utak. Usa ang makatabang sa agarwood sa mga pandungtong. I-search niyo sa Google. Nikulay niyo niya, ipakuhin niyo, i-search niyo sa Google. Benefits of agarwood leaves. So value in the global market. Raw, whole, and chips defending and recent content and quality. Price can range up from 100,000 to over 100,000 US dollar per gram. Yan yung kadalasan na makikita ninyo sa social media. Tama o mali? Tama. Kaya nandito kayo ngayon. Yes. Diba? Sino yung gusto hindi yumaman? Taas kamay. Ha, di ba? Lahat gusto yumaman kaya nandito kayo. So, essential oil is can reach 330,000 to 80,000 per liter. In US dollar yan ha. Yung kategory na yan, wala yan sa culture. Ha? Ulitin ko ha. Itong presyo na yan, hindi mo yan makikita sa culture. Makikita yan sa wine. Wine lang ha. Ibig sabihin, nasa mundo yung ida is napakataas na. Main important Middle East, UAE, Arab country, China, Japan, and European, and Australia. So yan yung mga presyo natin sa culture. Mostly ang full presyo, ito, 10,000 to 300,000 per kilo. Bayad ba kayo na gano'n lang yung presyo? Okay na ba yan? Ha? Kung hindi kayo bayad, sasama kayo sa akin, punta tayo sa bundok. Sino yung gusto pumunta sa bundok? Anak tayo ng ganitong presyo? Yan. Sino yung sumama? Pupunta ako bukas. Saka natin yung dina. No? So, uulitin ko, iba ang presyo sa wine at iba ang presyo sa culture. Kung sinasabi ni Juan de la Cruz na ang presyo ay 750,000, happy tayo lang. Kung saan natin hanapin yung bayan na yan. Pag ang sagot, Sir, meron ba kayong bayan? Yes, meron. Magkano ang presyo? Half million o 700,000. Sino yung bayan ninyo? Ang sagot, hindi pwede confidential. Kalokohan yan. Huwag kayong maniniwala sa confidential ha. Dapat sa atin transparent. Pag sinabi mo, Chris, may bayad ka ba? Pag sinabi mo wala, talagang wala. Pag sinabi mo meron, sir, pwede ba namin makita yung paano? Kailan natin kausapin yung bayad? Kayo mismo ang makausap sa bayad, hindi ako. Kasi pag ako yung makakausap, maging minulman ako niya. Diba? So, pagdating sa market, dapat transparent tayo. At lalo na sa information, wala tayong tinatagong confidential information. So next, yan yung wine. Oh, imagine, yung puno na yan, nasa 150 years na yan. Kami yung nagputol yan. Joke lang na hindi nandito na ba yung taga-dina. Ito, pinutol na ng mga hunter. Kung nakikita niyo, may butas. Ito yung resulta kung bakit nagkakaroon ng laman dahil sa kanyang katandaan at nagkakaroon ng sira yung puno, napasok yung pagkasukan sa ulan, yung iba na mapawan ng mga baliti o dakit. Kaya nagkakaroon siya ng tinatawag na resin o fungus. Kaya nakalibilog siya ng ganyan, yung itim-itim. Sa culture, meron bang posibility na magkakaroon ng natural ang agarwood sa culture? Meron. Pero hinarvest lang natin ang maaga, hindi siya nakaform ng maganda. Kasi walang, kahit sabihin pa natin na wine, pag ilan ng puno ay nasa 10 years old, pinutol yan, mababa pa rin yung quality dahil sa edad. Ito yung wine. Ayan.
Ang presyohan ng dati, nasa mga binili namin yan sa tribal, nasa 50,000, 100,000. Ang binta namin sa Middle East yan, nasa 300 to 1 million per kilo noon. Ganon yung bitahan namin. Kaya, noong nalaman ng taga-BNR, ganon yung palingan ng dinar, parang igwa. Sabi niya si Chris ngayon, tingin natin. Nakita nila si Chris, bulaga, kasama yung mga pulis, huli. So, wala na, pera si Chris, balik na sa bukid. Daming agar sa Mindanao. Hanggang sa naubos sa Mindanao, pinasok namin ang Leyte. No? Hanggang sa naubos na naman yung Leyte, pumunta kami sa Bicol. Sino yung pulis dito? May pulis ka dito? Walang pulis, walang pulis sa atin. So ito yung wild. Kung makikita nyo yung wild, maklaro na dyan sa likod. Okay. Makikita nyo yung wild, ganyan. Talagang sulit yan. Parang sungay ng kalabaw. No? Pag malaglag yan sa tiles, parang butilya. Talagang napakasulit. No? Kita nyo itong ano ko? Bracelet. Nagkakahalaga nito ng 150,000. No? Piso. So, itong wild na yan, hindi na yan makahanap. Dahil ubos yan. So, siguro in 2050, makakita pa tayo yan. Ngayon, wala na tayo makita. Kita yan, yan. So, yung mga ganito, yan yung mga chips na nililinisan. Kung makikita yung forma, parang mga chicharon. Diba? Parang mga chicharon. May mga butas-butas yan. Isipin ninyo ang paglinis yan, napakahirap. Yung pag-carving. Kaya yan yung isa sa dahilan kung bakit napakamahal. Kaya kayong nagtatanim ngayon, mag-practice na kayong mag-carving. Ha? Mag-practice na kayo. Imagine, isang puno, kasi laki ng poste ng kurente, isang taon bago niyo yan maubos kung kayo lang isa. So ngayon, dahil gusto niyo yumaman, nagtanim kayo ng 100 o 1,000, mag-hire na kayo ng isang barangay. Ha? Mag-hire, explain ko yan mamaya. So ayan, yan yung, nakita niyo yung hinawakan ko na yan. Yung isang ito na, part na isang sama. 3 tao ang naglilinis yan, 5 buwan bago natapos. Ha? May nag-explain na ba sa inyo kung gaano kadali yumaman? Hindi na. Wala pa. Dahil ang pagyaman hindi madali. Kung gusto nyo yumaman, nagmadali, sama kayo sa akin bukas. No? Kung gusto nyo yumaman, mag-practice na kayo mag-carving. No? So ang carving ang pinaka-importante. Paano pagdating ng 2030, yung kabataan ngayon, hindi na marunong mag-carving. Dahil cellphone na yung alam. So meron tayong solution dyan na hindi na rin kailangan sa carving. Legalities. Dito lahat masyadong maraming natatamaan. Ano yung legalities? Sino na yung may sitting dito? Pataas yung kamay. Sino yung may tanim? May tanim. So walang tanim yung nakataas. Lahat yan ang yung bibigyan ko. Pataas yung kamay, walang sitting bibigyan ko. Yung walang sitting, ha? Dami naman walang sitting eh. So, kapag kayo ay bibili ng Underwood, huwag kayong basta-basta maniniwala sa online. Andun yung taga-dinar, ha? Mismo yung taga-dinar, nalilito kung ano yung permit. Totoo, sir? Diba? Wala pa silang final na guidelines, kaya tayo lahat, pag hindi kayo mag-careful, matatamaan kayo. Dahil mismo yung partner ko sa company, lahat sila natamaan. Diba? Ang legality, ito, legality practice, scientist compliance. Most of our law is busy.
axillary organelles are listed under the CITES Appendix 2. Pwede yan ma-research sa internet. Lahat ng Aquilaria species ay nabilong sa critically endangered. Ngayon, kapag tayo ay nagtatanim dito sa Pilipinas, dapat lahat may permit. Kapag ang seedlings ninyo ay walang permit, may problema. Ano yung klaseng permit ang hahanapin? Una, government permit and license. No? So, most of other wood, iba tayo piliin, the farmers, traders need permit and export, import, insure, while wood and oil comes to legal source. Government permit and license. Mainly producing countries, Philippines, Indonesia, Malaysia, India, regulation of plantation, harvest permit, transport and trade certification. This help to verify ang legal origin. Trees facility certification, lahat na yan. Example, kapag kayo nagtatanim, bibili kayo ng seedling sa nursery na mayroong wildlife control permit o ang tawag WCP. Ang WCP, yan yung permit ng nursery na binigyan siya ng authorized ng DENR na makapag-nursery. So kapag bibili ka ng seedlings, kailangan mayroong resibo ang seedlings na binili ninyo galing sa nursery at mag-i-issue ng LTP o Local Transport Permit na ang mag-isip yung DENR. Pangalawa, pag naitanim na yung tanim ninyo sa lupa, kailangan ninyong i-register yan. Ang tawag niyan dati is CTPO o Certificate of Tree Planting Ownership. Binago ng DENR ng 2021 yata, ginawang PTPR. Sino yung may alam sa sino may alam sa PTPR? Taas yung kamay. Walang alam. So, pag mayroong alam dito sa PTPR, i-claim nyo isang seedlings. 5, 4, 3, ano sir? Si sir. Oh, yan, private tree plantation registration. So, may isang seedlings ka sir. Talo kayo ni sir kasi DENR si sir. Disqualified. Kasi DENR yan. Yan yung kailangan ninyo. PTPR, Private Tree Plantation Registration. Para pag kayo ay mag-harvest ng inyong plantation, makapagkuha kayo ng dating permit. So example, mayroon kayong talim na 100. Kapag kayo ay mag-harvest na, pupunta kayo sa DENR. Mr. DENR, sir, ma'am, good morning. Magputol po ako ngayon ng isang 10 puno. Ito yung pinitian ko. Pupunta yung DENR doon, bibigyan ka ng permit, magputol ka ngayon. Ngayon, nag-carving na. Kasi chicken mo eh. Naglinis ka na, natapos mo isang taon. Or dahil marami kang tao, natapos mo ng isang araw. Mayroon ka ng ganyan. Sino ang bibintahan ninyo? Meron ba kayong idea? Ako, di ko bumayan. Lecturer naman ko. Sino yung, paano natin yan i-market sa labas? Pwede naman natin ibinta yan sa labas kasi meron tayong permit sa Pilipinas. Meron ka PTPR, meron ka cutting permit. Pwede naman natin i-tracking yan sa ibang bansa. Pwede o hindi? Pwede? Sino yung pwede at hindi? Pataas ang kamay. At wala. Pwede? Hindi. Bakit hindi? Okay, very good. May seedlings ka rin sa akin. Kailangan siya, bago ka magbinta sa ibang bansa, kailangan mo mag-apply muna ng import permit. At saka, mag-apply ka rin ng CITES permit. Yan o, yan.
Saan tayo mag-apply? Kaya ba mag-apply ni farmers? Di ba? Kaya? Mayroon ka lang tanim 5. Mayroon ka lang tanim 10. Kaya nyo ba mag-apply ng import? Mahirap. Di ba? Kaya kailangan natin magkakaisa. Kailangan natin magkaroon ng unity. Pero ang nangyari ngayon, nagpuunahan. Nagpapasikatan. Di ba? Yun yung nangyayari tayo na inanaluwa kayo. Kaya ang mangyayari year 2013, yung agarod ninyo, gawin natin yan uling. Mabitan natin yan sa carbon. No? So yan yung ano ha? Sorry. So, kapag mayroon na tayong harvest, kailangan natin mag-apply ng scientist at saka export para makapagbenta tayo ng agarod natin sa ibang bansa. Pero pwede tayo makapagbenta kahit wala ng local market. Ano yung tawag sa local market? Black market. Hindi rin. Ang black market, yun yung baligis tago ba? Balig, ay yung bayan natin sa yung doon na darating paggabi, kaya black market. Kasi takot mahuli. Diba? Ang local market, yun yung tatayong company sa Pilipinas. Sila yung bibili. Example, ako, company ng Agarder. Posible na maging local buyer kami kasi may partner kami sa ibang bansa. Ngayon, hindi pwedeng maging buyer kami kasi wala pa namang ahoy. Diba? So, saka na natin patunayan na maging local buyer tayo. Meron ng produkto. Diba? So, ang company, siya yung mayroong malaking kapasidad na mag-apply ng import permit at CITES permit. Kasi company, di ba? Si company yun yung mag-apply. So yung mga farmers, dun yan pupunta sa local market. Pero kasi yung isip kasi ng iba, so magkano ang presyo sa Dubai siya? Pagpalagay na lang natin 1 million. Sa local sa magkano yung presyo? 100,000. Sandali, ipat na laki na ni presyo. Ikaw yung pupunta sa Dubai. Di ba? Tawag-tawag si Mama. Ganon ang sistema niya. Kaya sa akin, ginagawa ko is maging transparent tayo. Ang gagawin natin, mayroon tayo tinatawag na Agarwood International Expo. Papuntahin natin yung mga aramo sa Pilipinas. Diba? Tapos dahil niyo yung mga produkto ninyo, sila yung bibili. So para maging transparent tayo. Kung mayroong local buyer, ang diferensya ng presyo siguro nasa 70%. Example, ang presyo is 10,000 per kilo. Ang bili niyan sa local is nasa 6,000 to 7,000. Kasi yung company gagastos rin. Mayroong, hindi pwede na ang presyo sa Dubai 8,000, dito rin 8,000. Puro yung umayari sa company. So yan, seeds and seedlings management. So ito ang pinaka-importante. Bago mo makamtan lahat ng agarod na yan, dadaan tayo saan tayo dadaan? Tayo ay dadaan sa seedlings. Kung sa tao pa, dugang. Kita na makakita sa seeds. Ngayon, lahat ng seedlings dapat ang tawag dyan is mature. Paano natin malalaman ang seedlings na yan? Mature o hindi? Paano ninyo malalaman? Yes. Paano malalaman? Yes, correct. Siguro palagi na naman sa post pa. Napaka-importante ng role ng tinatawag na seeds proper donation. But 95% or 99% sa buong Pilipinas na nursery, bagsak, hindi dumaan sa proper training, binigyan ng permit ng DENR, yung nagustong nag-nursery para marinunin na dahil sobrang dami na ng savings, ang nagkakaroon ng problema na hindi alam ninyo na yung nagtatanim, na yung seedlings nyo pala ay hindi siya matured. Kaya yung seedlings ninyo na tinanim ngayon, bakit may mataas at bakit may maliit? Kung sa Bisaya pa, bakit naanong na ikubol? Sino na isulti sa Pinoon? Kaysa na itanong na nila, huwag utupo. Yan. Bakit? Ilan taon sir? 17?
Ilang taon na? Ganyan. So may sino yung may talim dito na nasa 3 to 5 years na? 3 years. Ayan. Yung 3 years ninyo, gaano kataas? 5 feet? Sino yung may 3 years? 4 years? Gaano kalaki, sir? Ganito na makalaki yung katawan? 4 years? Sige. Ang 4 years, maniwala ba kayo dapat ang 4 years kasi laki na ng dako pa ni fire extinguisher. Tama ni? Dapat ang kahoy ninyo in 4 years, 3 years dapat magganito na kalaki. 5 years dapat mas malaki pa rin. Ang sa akin, 5 years, may malaki pa dito. Kasi sabi nila, 5 years magkakabis na. Meron nagsabi na 5 years magkakabis na, di ba? Pataas mo na kamay mo sinyo na kanina 5 years magkakabis na. Di ba? Marami. Paano kayo magkakabis in 5 years? Ito pala kalaki. Ha? Tapos, inanak pa yung kataas. Sabi nila, kuha ka ng 1 kilo. 5 kilo, 10 kilo. Pagchor, kaya hindi mo nang kontrol din yung kahoy yung liso, ilang 5 kilo. Diba? So, kaya mayroon tayong malaking problema. Bakit tayo hindi mag-successful in year 2030? Dahil lahat ng tanim ninyo, siguro, nasa mga 10% lang yung masasabi natin na semi-mature. So, yan. Yung mature seeds, usa siyang tatalon. You know, di kayo sa naklaro, no? Ayan mo. So, yung buto, hindi pagbiyak ng bunga, hindi siya agad tatalon. Meron siyang mga sinulit o pusod ba? Sa tao pa, pusod. Na before siya malaglag, kailangan mo na siyang lalamigin para ma-entry kasi yung balat niyan, yan, hindi pa yan totally dry. So pagdating ng mga ilang oras, malalaglag, mapuputol yan. Ibig sabihin, yung skin ng seeds, matigas na yun. Kapag malaglag yan, kahit saan yan dadalhin ng ulan, mabubuhay yan. Kahit walang papataba, tutubo yan. Bakit yung kung nasa bundok, nabubuhay? Walang naglagay ng pataba, walang nagtanim, walang nag-alaga, hindi biyaan, hindi pasakitan, di ba? Pero yung tubo, survive. Ba't yung inalagaan natin ng maayos, nagluko? Hindi tumubo, nagiginaw. Ito yan? Tawag si mama. So ngayon, ang nangyari, yan yung immature. Yan yung pinibinta sa online na ang hiling ninyong bumili dahil mura. Pag kayo bumili ng signing kay Chris kasi mahal, kasi 700, 1,000. Doon ako bumili kay Pedro kasi mura lang. Sino yung nakabili ng ganyan sa social media, sa Facebook? Pataas yung kamay. Reject yan. Ha? Kung napapansin ninyo, kapag bubuksan niyo yung bunga, wala kang makitang sinulit. Pag biyak na yan, wala kang makitang sinulit. Pero pag totally mature, pag biyak yan, mayroon ganyan. Makakita ka ng ganyan. Yan yung hindi ko na, yan yung na-observahan ko. So meron talaga siya, ang Panginoon talagang talagang meron siyang natural way. Wala kang makitang puso. Kaya ibig sabihin, pag immature yan. So, yun yan yung mga bunga. Yan. So, pag mahinog yan puso sa Biblia. So, yan yung preparation namin sa nursery. So, para makuha mo yung buto, kailangan natin lagyan ng trapal o steam para pag malaglag yung buto, talagang hindi naman lahat yan mature, pero pa rin buto niya na parang kung sa lubi ba, bumang. Pwede mo na? Lubi? Wow. Dahil na may bumang, di ba? O naalala ko na si Buang-Buang. Kaya meron na rin yung parang hindi maganda. So kailangan pa rin yung seeds
pressure. Yan. Yan, ako yan. Yan ako yan. Tapos, proper germination technique. So, marami tayong mga techniques sa pagpatubo. Ang sa akin, meron din akong sariling diskarte. But mostly, sumusunod tayo dun sa libro. Di ba? Lalo na taga-DA, taga-racers, meron na talaga silang mga proper way kung paano yun. Kasi pinag-i-studyhan yan. Pero ako, matigas kasi yung ulo. Ay, parang pas tumubo lang, okay na ako na. Pero maraming namatay kasi nga, matigas yung ulo. Halika naman sa research. So, kinukumpara ko hanggang sa matutunan natin yung sarili. Magkakaroon tayo ng idea, ganun pala. Mayroon pala ganito. Kasi sa mundo, wala namang PE yan, wala namang research sa mundo, di ba? So, sa research kasi, ang ginagawa doon is paano natin mas mapaganda yung mas maparami yung tubo. Kasi science yan. So, ayan. So, seedling care and nursery management. Seed up nursery, use seedbed for early germination. Transplant seedlings into polymag yan. Yan yung mga diskarte, no? So kapag magna-nursery ka, yan yung ginagamit namin. Pero yung iba, murag ka lang magkabahala lang. Yung walang pambili ng seedling bag, ginagamit is yung diskarte. Yung mga basura na mga nature spray, pinutol, yun yung nilalagay. Pero pag commercial, ito maganda kasi commercial. Pag wala kasi masyadong bibili, pag tingin sa seedlings mo, nilagyan lata. Pangit, di ba? So yan yung seeds proper, yung germination seeds. Kung baga, lahat ng mga buto nilagay namin sa lupa, yung slitted na lupa, tapos pinatubo. Saksakan namin pinunod pag ganyan na. Pag nabuhay. Yan na po yung seedlings. Yan. So yan ay sa Palawan. Site, selection and planting. Ito rin yung isa sa mga pinaka-importante kapag kayo ay magpa-plantation. Dito sa Cebu, hindi lahat pwedeng taniman. Maniwala ba kayo? Dahil ang Cebu, 80% limestone. Kanang ng bato, ang puti, magkakit kayo. So, tanaw lang yung tanong dira. Tingnan niyo yung mga tanong. Yung mga kaway, yung mga unano, mga mukbo, mga tubo. So, ang kanak naman yung klaseng lupa na yan, ang maganda yan is mahogany, himena, mga mulabi, acacia. Yan yung mga malakas sa mga limestone. But ang agar, meron din yung magandang magtubo dyan is yung Comediana. Alam mo ba yung Comediana? O yung lagpisan, ang kulay ng hinog niya is orange. Malakas siyang tumubo sa mga lime. So, proper planting distance for option growth. Nakalipin yan sa inyo. Sa akin is 3 by 3. Pag malaki yung lupa mo, gusto mo mag-intercrop, 4 by 4. Pwede ka mag-intercrop ng saging, kalamansi, banana, pag mahinog, saging. Yan yung pwede ninyong i-intercrop. Land preparation and spacing technique. So yan, ang sa akin, hindi ako nagmumulo planting. Kasi 7 years pa yan bago tayo makapag-harvest. Kapag nakapokus kayo sa agar, pasmo ang abuton na to. Doon kay iputol niyo yung tanang lubi, prutas, saging, dahil in-number niyo yung agar, tapos yung agar niyo hindi tumubo, pasmo ang resulta. Diba? Kaya kailangan natin mag-intercrop. Habang maliit pa yung seedlings, talim tayo ng mais. Talim tayo ng saging. Ang saging is saging na kagaba. Kasi ang saging na kagaba, pag hindi pa ako, example lang, meron akong lupa. Saka ko yung tataniman, i-prepare ko yung lupa ko. Tataniman ko muna siya ng saging. 1 year bago ko siya taniman. Kasi pag 1 year, ang saging may dahon na yan. Ibig sabihin, pag tanim ko na sa aking agarwood, meron na siyang natural shading. Kung tingnan yung expenses ninyo, kasi kung makikita ninyo yung iba, ang ilangan mga tanim, mura nagkulungan sa manok.
na yung mga nanay, trigger na pay ato, mo na yung mga nagkarakara, nagdali-dali. Kaya lagi, gusto na yung magdato. O kumputin natin yung expenses. In one month, ilang tao kailangan sa isang hektarya? 2. Sahod mo sa isang tao, 7,000 o 10,000. Nagigay, ang inyong pantay, ilusindi kayo sa lugar, kung 5 ilang bulan, sugot ka po. Kasi tinood ka, kung hindi mo kahoy, hindi mo na mutuo, hindi mo na tawag ang buko. 5 may isa. Boss, picture na, boss, picture na. Bahala ka, namuha ka, tikay ka, yung kahoy itanong milyon. Dito ang tanong 5 million. Malaking impact yan. Malaki sa akin. Tapos yung sitting yung 1,000, pagdating ng isang taon, 500 lang yung natira. Boss, namatay yung siblings mo, ginunting yung isang sanach, pinuli dun sa pinunod ko lang niya yung tinanim. Boss, namatay yung siblings, hindi ka naman reklamo kasi may nakita, saka pa lang yun, yung original, pinalim niya sa lupa niya. Pagdating ng time, mas marami mo siyang talim sa inyo. Nangyari yan, totoo yan, naranasan ko yan. So may condition. So kapag magpa-farm, kailangan preparation. Mayroon tayong irrigation, installation kasi nag-i-invest. Kapag mag-i-invest ka, hindi ibig sabihin na nag-i-invest ka, basta lang, okay na yun. Dapat preparation talaga. Yung tubig, kasi pinag-importante is tubig. Tao, maintenance, pag wala yan walang mangyayari. Pero pag prepare, hindi, tulad sa amin dami yan na italim ko. Pero kahit isang basong tubig, hindi walang bilig-bilig yung talim ko. Noong pangatlong ako na yung una, sus, ako. Ikapopo nung mansion ang gasto. 0. Pero nung napuntahan ko yung DNR na research, nung sila na yung nag-explain ka rin, kahit kung nagulong, sila na yung nag-explain, tapos sinunod mo, talagang totoo pala, may tama pala yung DNR. Totoo pala, hindi taga-research. Pero yung pag excited lang ka, wala doon. Billion. So, malaking tulong yung mga nasa science, yung pre-research. Kailangan natin yung talagang shaded. Kasi pag sobrang init pala, yung settings natin, hindi niya kakayanin yung sobrang init, siya yung mag-a-adapt. Kasi yung iba, nilinisan, inispihan yung buong area, tinaliman. Pag mainit yan, sino yung mag-a-absorb sa init ng lupa? Tanim. Kaya nabibigyan yung lupa. Napakalaking impact kapag hindi natin alam yung preparation. Yan. Sustainable farming practices. Cultivation instead of one. So ito yung kailangan natin ipa-farm. So kapag nagpa-farm tayo, automatic yan is artificial agriculture. Bakit sa tinatawag na artificial? Kasi tayo yung mismo yung naggawa. Tayo mismo yung nag-control sa puno. Dahil simulang naging hinawakan yung seedlings, pati manok, hindi pwedeng kahit yan. Nilagyan niyo yan ng hay, di ba? Nilagyan, pati namok, hindi makapasok. Nilagyan, nakita ko yan, nakakita ko sa Facebook. Nilagyan ng hay, tapos may bakay pa, may ubod. Ganon natin kamahal yung tanim natin. Dahil nga, gusto natin yumaman. No? So, hindi ganon kadali. Baka mamaya, mawala yung excited niyo Kasi matatawag sa artificial dahil doon sa inoculation. Napakalaking bagay ng inoculation. So, sa buong Southeast Asia, marami tayong nakikita may sinusunog. Di ba? Sino yung nakikita yung isunog? Iba na. Kasi bawat country, iba rin yung marketing nila. Nakadepende yung technology nila sa ginagamit doon sa kanilang lugar. Kung gusto na, yung mostly, 90% is gumagamit ng inoculation. Yung iba, no inoculation. Sino yung nakarinig dito ng no inoculation? O, di ba? Mayroon nakarinig ng no inoculation. No? Discarte din yan. Tingnan natin kung kailan ka makapag-harvest pag walang inoculation. Depende na yan sa discarte. Nakita niya no inoculation, go sa no inoculation. Pero dapat talaga
bago tayo mag-invest muna kayo ng Knowledge. information. Knowledge. Kung si Byron pa kung mamatay na, knowledge is the power. Kuno na? Yes. Oh, pag wala na tayong power, wala tayong knowledge. Takot yun yan. Murang na kutsi ba? Kung na kayo kwarta, palit ka kutsi. Drive ka sa highway. Kunya kay wag man kay lisensya. Dakpan ka sa TO. Impound imuhang kutsi. Pag ulit mo, kut-kut ka sa ulo. Maupon na ang gahon. Simple na siya. So, tree care and maintenance, watering and fertilization method. So, kailangan natin maglagay ng mga organic soil or fertilizer, depende, but mostly kailangan talaga natin gumamit ng mga abuno. Yung iba gumagamit ng organic, yung iba hindi organic kasi may mga tao organic, gagaling sila pag gumagamit tayo ng synthetic or yung commercial. Pero ako, gumagamit ang commercial eh. Sikat din ako tago-tago, magaling tubo. Bakit? Ang sa atin kasi, mas maganda pag malaki yung puno, mas mapabilis matubo. Pag malaki yung puno, may chance na malaki yung kikitain natin. Kasi nakadepende ang kikitain natin sa growth performance ng ating tanim. Kasi pag maliit kayo, sabihin mo yan 10 years o 100 years, tapos ito lang malaki. Paano nakikita? Diba? Pero pag 5 years ko kasi laki naman niyo, ay yun lang yung kita mo. Bonus mo yan. Bigayin ng Panginoon kasi mahirap. Itong kaway mo, Chris, in 1 year laki kasi laki ng portion ng kuryente, bibigyan kita push. Ibubuhos ko yung talim mo. Kasi pag malaki, mas malaki yung chance. So, whitening, ito yung sinasabi, ito yung pinaka-importante. So, kapag tayo magtatanim, kailangan natin yung sa paglinis. Hindi natin kailangan gamitan ng sprayer. Tinakulan yan. Ha? Yung paggamit ng spray, tinaman yan para sa akin. Dahil bawat damo na tumubo sa lupa, mayroon yan roles na binigay sa Panginoon. Kasi pag lahat, papatayin mo yan, magkukulaps mo ang lupa natin pagdating ng mga ilang taon. Kasi wala na magpuprotek. Kasi ang damo, yan yung balat o damit natin. Try yung magubad dahil ngayon sa kalsada. In 5 minutes, hindi ba kayo masunog? Masusunog tayo. Pero ang damo, pagdating ng umaga, kahit walang ulan, mayroon niyang moisture. Siya yung makatulong kahit wala tayong pangkilig, maganda pa rin yung tubo. Kasi ang ulan, yung damo, nagkakaroon niya ng moisture, tumuog. Tumuog ba? Kung isa yan, gabon-gabon. Malaki ang tulong niya na para mapalamig niya yung lupa. So kaya dun sa Malaysia, sa Thailand, nakita ko, yung iba, yung mga dun sa punuan, binalagyan ulit nila yung mga damo doon nila binalik. Yung iba mga ng humay, yung palay. So para kahit tag-init, kapag maulan, hindi mabilis mag-dry yung lupa. Pruning. So ang underwood, kailangan natin mag-pruning. Itong seedlings na ito ay dumaan na ito sa pruning. Yan. Nagpo-pruning ako from 1 to 3 years. Kung makikita niyo bakit wala yung sanga. Kasi kailangan natin maalala yan yung puno na mas mapabilis yung malaki. So dito nagpuputol na ako. Pinutol ko na yung mga sanga. Kasi yung pinutulan ng mga sanga, magkakaroon ko ng natural infection. Dito magsimula ang natural old formation. So, ibig sabihin, after 5 feet, mas malaki yung puno niya, mas malaki yung chance natin na magkakaroon pag ating iinokuli. Kung napapansin niyo, yung mga ibang puno ay hindi agawin. Pag maraming sanga, parang kawayan yan, di ba? So, wala. Kunti na yung may jika natin kasi hindi buo yung puno. So, hardening method. Si hardening method, ito yung sinasabi ko,
ito yung pinaka-importante na inyong malaman. Hardening versus direct planting. Ano yung pagkakaintindi ninyo sa hardening? Diba? Explain ko, si hardening sa akin, saka ko tinatanim yung seedlings ko, piniprepare ko muna yung land area. Example, pagtanaw na ko direct to sunlight. So, ibig sabihin, mainit yung lugar pag summer. So, kailangan mo yan ng trigger, lagyan mo ng mga dahon ng niyog o dahon ng mga ugol para hindi matatamaan o yung iba sako. Nakita ba kayo nasa video, mga sako? O, muna yung mga excited kayo. So malaki din yung expenses niyan. Kasi sako, magkano yung sako? Tao, hindi madali maglagay ng artificial seeding. So kapag alam na natin yung diskarte, yan. So kasi mostly tinatanim nila ganito pakataas. Di ba? Yan. Tatanim ganito lang kasi si Manfred. Itakinin lang niya kay siguro kapoy. So, 1 feet, tinatanim na. Kasi ang mga ganitong chance, hindi pa to fully matured. Ibig bakit hindi siya fully matured? Kasi kung makikita mo yung makikita nyo yung ganyan yung skin niya, is kulay puti pa. Kapag matatamaan niya ng init, masusunog yan. At saka pag ganyan yung itanim ninyo, ang tawag dyan, matatamaan niya ng tinatawag na stress shock. Ang stress shock, biglang nagulit kasi ang seedlings hindi yan galing sa inyo. Galing yan sa nursery. So, ibig sabihin, iba yung temperature ng kanyang pinaglakihan doon sa pagtataniman natin. So, ano yung kanyang madadaanan? Is ulan, hangin, init. Yan na yung kanyang masalubong doon sa farm. Tapos, iba na rin yung paglagay ng tubig. Kasi sa nursery, araw-araw yung dinidiligan. At saka tayo, hindi natin alam kung yan ba fully matured or matured. Kasi, kapag bumili kayo ng seedlings sa online, di ba? Online kayo palagi nakikita. Ang ganda ng seedlings ay puntahan nyo sa nursery. Pagpunta nyo ng nursery, ma'am, sir, bibili kami ng seedlings. Ilang seedlings yung gusto mo? Magkano yung seedlings mo? Ay, mura lang, sir. Tag 100. Palit ko. Yung 100 kay Chris, 1,000. Mahal ka kayo. Bibili kayo, 1,000. Ma'am, may nakita ako sa video yung tao palaging nagsasalita sa Facebook. Sabi daw niya, dapat daw mature yung buto. Yung buto mo, mature niya. Oo, mature to, sir. Ganun yung sagot niyan, di ba? Yung settings niyo, ma'am, kasi maganda ito, ma'am, kasi sabi ni Chris, kailangan daw hintayin, wala na. Ma'am, nag-abang kami ng gabi. Naghirap kami. Ganun yan. Lahat ng settings namin, mature yan. Kasi pag sinasabi nila, ay, sir, hindi yan mature. Hindi yung hinarpis namin yan, kinatkat namin yung bunga na yan. Bibili ba kayo o hindi? Diba? Makikita yung strategy. Pag sinabi mo, ma'am, yung seedlings mo, pag-bilhin mo, bukas mag-harvest ka. Kasi, gusto natin ikita yung seedlings, diba? So ngayon, kapag mag-hardening tayo, doon natin makikita ang immature seedlings. Kasi in 1 year, mag-iba na yung behavior ng seedlings. So ngayon, pag kayo nagtatanim sa hardening, in 1 hectare, 1,100 seedlings yan sa 3x3. So, paano mo itanim yung seedlings mo in 1,000 kapag ikaw lang mag-isa? Kailangan mong maraming tao para mas mapabilis yung trabaho. Pag natapos mo na yan itanim, kailangan nyo naman ng bantay o hindi? Kailangan. Ilang tao ang kailangan sa isang hektarya para mabili? Dalawa. Magkano yung sahod? 500. 500 times 30, 15,000. 15,000, dalawang tao, 30,000. 30,000 times 12, magkano? 160,000. Times 3, 400,000. Ang expenses mo in 3 years,
Tama ulit. Tama. Karon kay tingin man mo sweldo sa inyong tao, minus 50, divide to 200. Karon sure mo ang tumo ang inyong tanong. Boss ilang. Tumas mo. Kaya ka. Tumas sa ina. Kato nga. Karon, ang expenses na yan, napakalaki. Tapos ang tubo niyan, hindi lahat mabubuhay. Pero kapag doon kayo sa hardening, nakaprepare kayo, hindi mo kailangan si 400,000, hindi mo kailangan si 200,000. In 1 year, gagastos ka lang ng nasa 10 to 20,000. Paano? At yung savings ninyo, maniwala kayo sa hindi, in 3 years, nasa 7 to 20 feet na yan. Paano? Ito yung solution. Ang ginagawa ko, nagha-hardening, bago dito, bago ko tinatalim, ililipat ko siya sa malaking seedling bags. Hindi yan ganun, mas malaki pa dyan. 7 by 7 by 12. Tapos yung lupa na pagtataniman ko, lilinisan ko, tataniman ko ng saging kapag direct ko sunlight. Pero kapag yung lupa ko ay meron ng tanim like saging or mga native trees, saka ko na siyang putulin, yung iba ay na dapat yung mga kahoy hindi ko lahat puputulin. Kasi nakakatulong yung lamig. Ang sinasabi na yan ang ginagawa ko is nag-i-intercraft lang ako. Pagdating ng 3 years, kapag nakita ko na ang seedlings ko ay maganda, saka ko na puputulin yung dapat putulin. So, ngayon, ang ginagawa ko is saging, kamuting kahoy, lahat na pwedeng itanim. Ang kagandahan yun, yung silingan natin na chismoso, marites, siloso, hindi niya alam na meron pala kayong tanim na agaruhon. Kasi nakikita nila, saging lang, di ba? Di ba? So ngayon, paano mo alagaan yung 1,000 seedlings mo? Ililipat mo siya sa 7 by 7 seedling box, ilalagay mo lang siya sa 100 square meter. Yung 100 square meter na yan, dyan mo aalagaan ang seedlings in 1 year pataas. Ngayon, maniwala ba kayo na yung seedlings na yan? Yung seedlings na yan, simula dyan, 8 months pa lang yan. Yan. Pag itatanim nyo yan, gano'n ang difference. Ipapakita ko sa inyo yung likod nila. Ngayon, yung 1,000 seedlings mo, ililipat mo siya sa seedling bag, nakalagay lang sa 100 square meter. Paglabas mo sa umaga sa bahay mo, pag-uplis mo tahan, itak na rin mo tahan. Ang imong seedlings. Kuha kang tubig, kuha ka ng balde, 5 to 10 minutes lang. Tapos na yung pagbili. Ha? 5 to 10 minutes lang. Hindi mo kailangan si Juan at si Pedro na sahuran mo ng 15,000 per month. Kasi in 1 year, ikaw mismo yung nag-train at nag-aalaga doon sa seedlings mo. Nagkakaroon ka ng relation doon sa tanim. Kapag wala kang relation sa tanim mo, mag-break kayo niyan. Hindi na tutubo, maniwala kayo. Kapag ang seedlings ninyo, mayroong sakit, isang tingin mo lang, ma-identify nyo agad, uy, naghilom na yan kung seedlings, di ba? Di ba? May bayot kayo naman bukbuk, uy, naghilom man. Imo din na sa muraon, imo siyang ibalhin, imo din siyang i-treat. Karoon din yung itanong sa sakit talay nanin, asa ako naghilom, di ba? Kaya nyo nagpakita, tuwas bukbuk, makaya nyo nag-bisnis sa katnaw, hindi, bis mo na sinuwan si Pedro, lahi mo yung sa kabulan, muunda na. Kaya lagi niya yung tatang bakili, yung pinagtataliman yung buto, maligid na, kahit ba yan, mapapahan ng ilot. Ang iyong tubos yung seedlings, humpo na tagas. Ang iyong expenses, pati nagkuha. Yan yung hindi natin alam. Kasi gusto nga natin nagtanong ako sila, natakot ako pa. Naglalabas na yung raptor. No? Kailangan natin makita. Kailangan natin yung technique ba? Kung sa Bisaya, tinamban, pero
Kinigiskarte ba? Tinampan ito, pero pagsundan mo yung gabi, important na kung natampan.